Naglunsad na ang Marshall Islands ng sarili nitong investigasyon kaugnay sa pagbangga sa isang bangkang pangisda sa Pangasinan noong October 2 na ikinasawi ng 3 katao. Sa pagdinig ng Senado sa insidente, sinabi ng Deputy Commissioner ng Marshall Islands na October 4 pa nila sinimulan ang pagsisiyasat. Hinihinalang ang MV Pacific Ana na nakarehistro sa Marshall Islands ang nakabangga sa FBD rin. Ang naturang oil tanker kasi ang pinakamalapit sa bangka nang mangyari ang insidente pasado alas 4 ng umaga. The preliminary investigation as we speak has been is almost being concluded, and we will be getting the full report very soon. All this report actually will be released to IMO because we have an obligation under the IMO CIC, the Casualty Investigation Code. Ang mga mangingisdang nakaligtas, nagsabing posibleng hindi sila nakita ng barko dahil madilim sa karagatan. Nauna nang sinabi ng Coast Guard na aksidente ang nangyari. 1 linggo na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa mga nakaligtas ang alaala ng banggaan. Walang posibilidad na nakita kayo nung nabangga kayo. Wala po kasi mataas po sila, tapos malayo na po sila, hindi na po kami nakita. Pagkatapos nitong pangyayaring ito, kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa naturang lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. Nakuha na ng Philippine Coast Guard ang FBD rin mula sa dagat at hinahatak na ito papuntang Subic, Zambales para masuri. Target nilang matapos ang investigasyon sa loob ng 1 linggo. Kahit patuloy ang investigasyon, hinimok ng mga senador ang may-ari ng Pacific Ana na tulungan na ang mga biktima. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damaged. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. Kahit konting pagtingin nga, sabi nga sa salita natin, boss, konti lang. Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya na yan para tustusan tong mga kababayan natin. Ayon sa Justice Department, posible raw na humingi ng danyos ang mga mangingisda sa may-ari ng barko. In addition to the loss of income, you also have actual damage because the ship is a total wreck, total damage. And of course, I took note that Mr. Michael An stated that they have experienced phobia. They don't want anymore to go back there. Wala sa pagdinig ang Sinocor na siya umanong may-ari ng Pacific Ana. Pero pangako ng kinatawan ng Manning Agency sa mga senador, ipararating niya sa kumpanya ang kanilang apela. Cian Arcangel, CNN Philippines.